Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Nako, matindi na naman itong pag-uusapan natin. Totoo ba na binastos ni Romualdez si Marcos? Nako. Matindi na ito Matindi na itong nangyayari na ito. Nagkakaroon na ho talaga ng apakan. Bakit kanyo? Pag-uusapan natin yan ngayon kasi alam nyo mga kababayan, kung ating pong susundan ang mga nangyayari sa lipunan, talaga nga namang tila may sariling galaw tong si Romualdez o baka naman nambubudol lang si Marcos. Aalamin po natin yan ngayong araw na ito kasi ganito mga kababayan. Si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang binitawang salita nung isang araw lang. At tinanong siya patungkol sa impeachment na proceeding na gagawin ng o pinaplano ng mga Makatay Black. Yung mga komunista dyan sa Kamara. Di ba meron silang pinaplano na sampahan ng impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Nagkomento ngayon si Marcos. Panoorin muna natin basahin pala muna natin itong komento ni Marcos at talagang tingnan natin anong nangyayari, bakit ganire. Akala ko ba hindi importante si VP Sara Duterte, hindi siya dapat pagukulan ng pansin, pero bakit merong impeachment na nagaganap ngayong araw na to? Ito sinabi ni Marcos. Ayan well, it was actually a sorry, nagagaya ako. A private communication but na-leak na. Private communication pero sinabi naman si Katunying halatang halata no? Naniniwala ba kayo na nagulat si Marcos na nilik ni Katunying? Hindi ako naniniwala dyan. Sorry pero ito si Katunying din ano rin minsan operator din ito. Napapaghalataan Pero nalik daw. Sige na nga, sabihin na natin nalik. Yes, because that's really my opinion. Ibig sabihin, totoo daw yun. That this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino's life. So why waste time on this? Bakit daw po ba mag-aaksaya pa ng oras sa impeachment? Wala naman daw ito matutulong sa mga Pilipino. Diba? Yan ang sinasabi ni Marcos. What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Inulit pa. Ibig sabihin, may emphasis doon. Wala. Mauubos lang daw ang oras ng House, mauubos lang daw ang oras ng Senate. None of this will help improve a single Filipino life as far as I'm concerned. It's a storm in a teacup. Diyan din po niya sinabi yung unimportant. This is not important. Hindi ho daw importante si VP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, ako ganito lang ho yan. Kasi kung babasahin natin na maigi, ayon sa kanyang sinabi, dapat hindi na matuloy yan. It's a waste of time. Ayan, diretsuhan niya sinabi, walang may dudulot na mabuti ito sa ating taong bayan. Di ba ho? Malinaw. Pero sa kabilang dako naman, mga kababayan, hindi mo pwede may pagkaila ng House of Representative ayon sa kasaysayan ay hindi gagalaw ng walang dikta ng Pangulo. Sa katunayan, nung nakaraang administrasyon lang, talagang hindi dinidiktahan ni Pangulong Duterte ang House. Paano ko nasabi yan? Kahit nga po siya, nagulat siya na sinipa yung Speaker of the House, which is kanya pong matalik na kaibigan. Hanggang ngayon, di ba, kung nagpe-press con siya, katabi niya si Alvarez. Sinipa ho. At yan po ay talagang independent na nangyari. Ibig sabihin talagang walang basbas niya. Ngayon, hindi ako naniniwala na wala hong relasyon. Ibig sabihin, hindi ho intact ang relationship ni Romualdez
sa Marcos. Una-una, sila'y magpinsan. Una-una, ay pangalawa, alam naman po natin ang partisipasyon ni Romualdez nung panahon ng kampanya ni Marcos. Definitely, makikita natin na lahat ng nangyayari sa Kamara ay tila may basbas ni Marcos. Di ba ho? Yun ang masasabi natin. Pero kung magtataka ka kung bakit nangyayari tong impeachment, ito ba ay pagsuway, pambabastos ni Romualdez sa kanyang pinsan? Hindi niya ba ginagalang ang kanyang pinsan? O wala po ba siyang takot sa kanyang pinsan? Yun po ba ang dahilan kung bakit natuloy ang impeachment ngayon? Baka sabihin nung iba, hindi pa naman tuloy yan. Nag-file pa lang naman yung makatae. Yung mga progresibong grupo. Kasi ngayon, ang nag-file yan, iba't ibang grupo di ba? Pero kitang-kita naman po natin. Eto may papakita lang ako sa inyong bahagi na kung saan halatang inaalalayan ng pamunuan ng Kamara itong mga progresibong grupo na ito pagdating sa pag-file. Yung optics inaalagaan Inaalagaan ng Sergeant at Arms ng Kamara, which is, alam naman po natin, ang boss niyan si Romualdez. Papakita lang po ako sa inyong video Ito, panoorin nyo ito tingnan niyo. Formal lang. Hindi po pala yan. Ito pala. Sorry naman. Ito. Asa na yan ito. Yan. Every women civil society. Nakikita nyo sa kanan. Ito po yung mga nag-file. Nasa kanan. Pinangungunahan ng isang si Junel. Siyempre, hindi pwede mawala ang optics ng mga madre. Kailangan yan. Lagi nandyan yan. Itong nasa tabi niya, aktibo na to. Panahon pa lang ng mga pinklawan, ng mga dilawan. Yung mga nasa likod, yung mga may ano na yun, tawag doon, may star na yun, mga magdalo yun. Sa kaliwa, sino nasa kaliwa? Yung mga media. Yung iba dyan, bayaran. Hindi lang siguro iba, marami dyan. Hindi natin alam kung sino dyan. Di ba? Alam naman po natin yan. Pag pinlay mo yan, tingnan ninyo di nagpe-press briefing na. Tingnan nyo ang gagawin, Nino, nung nakabarong na nakatayo doon sa ilalim ng logo, yung kanilang Sergeant at Arms na magre-receive ng impeachment. Tingnan ninyo ang gagawin, Pagmasdan ninyo ang gagawin. Panoorin. Magandang hapon po. Salamat po. Yan na, biglang lights, camera, action. Magandang hapon po. Ayan na, biglang napangitisik. Yung una, wala pa. Hindi pa, taping pa lang, ready pa lang, hindi pa nagre-ready yung wala pa. Wala pa. Okay, lights, camera, action, pasok. Nagpakabit pa ng mic. Nakita nyo, kinabitan ng mic. Nakita nyo? Ayun kinabitan ng mic. Ayan. Tingnan ninyo kakabitan ng mic. Hindi ka nga naman makukuhanan. Di ba? Ayan na, kinabit na yung mic. Ayun na, pwede na, ready, action na. Ready, lights, camera, action! Magandang hapon po. Salamat po. Kasama ko po yung mga containers po natin from various sectors para po sumitin ang kanila po ng Ano sabi? Sabi ng Sergeant at Arms, sandali, hindi maganda dyan. Dito na lang tayo sa may logo ng House of Representatives para mas maganda ang kuha, ayan, kaya sila lumipat. Di ba? Di ba? Talagang alalay si Sir. Di ba? Todo ang alalay niya sa grupo. Alam na this. Ano yan? Sabi niya, hindi maganda ang cinematography dyan. Kailangan lumipat kayo. Para po sumitin ang kanila po ng dito na lang tayo siguro. Para may seal daw. Di ba? Alagang-alaga.
Sir, alagang-alaga mo yung mga bata. Gago! Ano meron? Ano meron? Bakit alagang-alaga? Kailangan maganda optics? O sige, tuloy. Sige na, abot na. Abot na. Verified complaint Ah. impeachment signed by 17. 17. Talaga. Pag si Dilima nagsalita, alam mo na kagad, no? 17 files by 17. Duly verified. O yan, picturean nyo kasi maganda yung optics dyan. Nasa ilalim daw ng seal. Ayun naman eh. Lagyan nyo pa na medyo may bokeh. Alam niyo yung bokeh? Hindi po bastos yun ha. Kayo, bokeh yung parang blur-blur sa likod. Ganon. Five grounds for impeachment under the Constitution Under the Constitution, 5 grounds. and also the rules of impeachment of the House of Representatives and 24 articles of impeachment ang enumerate and discussed under those four or five basic grounds for impeachment and duly endorsed by Representative Percy Sandanya. So ito na po. Bakit marami talaga sa mga sa mga naandyan, medyo ngiwi? Bakit? Wala akong ibig sabihin ha. Tinatanong ko lang. Kasi itong akbayan na ito, kasama ito nila Ontiveros eh. Pag nagsalita din ito, medyo ngiwi. Wala naman po akong ibig sabihin noon. Tinatanong ko lang, bakit medyo parang ngiwi? Hindi, kasi baka uso, gagaya ako. Diba? Pag, hindi, alam mo naman, mahilig akong gumaya sa uso eh. Gagayain ko, ititiktok ko rin. Nabasa ko na po kanina. Yung mga complainants kanina. Assisted. Baka po ulitin lang po natin. Nakatayo naman po dito sa harapan yung complainants. Pakilala na lang po muli tayo. Simulan Ayan, ulit. Lights, camera, action ulit. O, diba? So, kuha uli ng camera. Kakaiba talaga. Iba kayo. At syempre, mga kababayan, alagang-alaga po sila ng Sergeant at Arms ni Romualdez. Tapos, mantakin mo nung pumasok sila dyan, naka-ready na ang lahat ng media. Kasi nakita ko yung unang mga pasok nila dito. Ang haba pa ng nilalakaran nila, dahan-dahan pa sila naglalakad para talaga may drama di ba? Habang naglalakad sila. Yeah? Para may prosesyon eh. Hindi totoo. Panoorin nyo ibang video, parang may prosesyon sila naglalakad dyan. Di ba? Naglalakad po sila na parang kala mo kulang na lang kumanta ng Ave Maria. Hindi ko po binabasos ha. Pero kasi ganun yun paglalakad nila eh. Kasi may madre. O, di ba? Walang biro. Panoorin nyo ibang video. So, ganyan ang datingan niya, no? Anyway, ito, panoorin nga natin yung balita mismo na yan, ha? Ito. Formal nang naghain ng reklamo ang ilang sibilyang grupo para patalsikin sa pwesto o ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Dumating sa Kamara ang mga grupo kasama si dating Senadora Laila De Lima para ito sa mga aligasyon ng umano'y grave misconduct. Bakit wala na si Trillanes? Napahiya na po ba siya? Hindi, tatanong ko lang kasi nandyan yung mga kasamahan niya, magdalo. Pero bakit hindi na siya? Nakakapagtaka kasi sobrang epal at bida-bida dun eh. Laging nandyan yan eh. Ayan ang pinakamahilig magsampa ng kaso, kaliwat kanan, nagsasampa ng kaso yan eh. Bakit this time wala siya? Baka matanong siya. Tungkol sa sinabi ng AMLAC. Hindi niya masasagot yun kasi sinabi ng AMLAC, di ba? Ano sabi? Hindi po kami nagbigay ng data. Hindi po galing sa amin yung data. Nakiniklaim ni Trillanes kanila galing. Napahiya ho si Trillanes doon. Di ba? Ewan ko, yung kaya ang dahilan kung bakit hindi na nagpunta dyan si Trillanes para hindi na ho siya matanong.
Imposible naman hindi niya kailangan ng media mileage. Kailangan niya yun kasi kulelat siya sa Caloocan eh. Hindi totoo. Kung ako nga sa kanya, may suggestion ako kay Trillanes. Ako, ito di ba, ang dami namang mga vlogger dyan. Yung mga vlogger ni Trillanes na kilalang mga bayaran, yung mga, hindi ko sinasabi binabayaran ni Trillanes pero yung mga nagpo-promote kay Trillanes, mga kilalang bayarang vlogger yan eh. Turuan nyo naman ang tama si Trillanes. Ako na lang magtuturo, libre, walang bayad. Kung ako sa inyo, ilagay nyo dito, gumawa kayo ng t-shirt. Para tong t-shirt ko, di ba? Ang ganda ng t-shirt ko. I am not a Filipino for nothing. Ganda, di ba? Di ba? Mura-mura lang yan, bili ko sa TikTok yan. Kung gusto nyo nitong t-shirt ko, nasa TikTok yan. Dapat pala mag-TikTok affiliate ako dyan. Parang kursunada ko yun. Hindi. Anyway, di ba? Ayan po, di ba? Ayan ang ating t-shirt. I am not a Filipino for nothing. Dapat, si Trillanes may t-shirt din. Trillanes, taga Caloocan ako. Gago! Bakit? Kasi hindi alam ng mga taga Caloocan na taga dyan siya. Di ba? Gago! Hindi totoo naman eh. Bakit? Ang ingay-ingay niya tungkol kay Duterte. Hindi man lang alam ng mga taga Caloocan na taga dyan siya. Takbo siya ng takbo ng mayor dyan. Diba? Kayo mga bayarang vlogger dyan, nakilala, sabihin nyo naman dito kay Trillanes, maglagay ng Trillanes, taga Caloocan ako. Ganun, di ba? Para naman makilala siyang taga Caloocan. Hinaan nyo naman eh. Nakikilala lang kasi si Trillanes bilang bitter kay Duterte. Nakikilala lang siya bilang pikuntalo kay Duterte. Diba? Pagawa kayo ng t-shirt, lagay nyo yan, taga Caloocan ako. Diba? Anyway, tuloy. Conduct, korupsyon. Ayan hindi ko maintindihan bakit si Sir ngiwi din. Hindi ko alam. Dali, linawin ko lang na maigi mga kababayan Concern ako. Hindi po ako nanlalait. Concern po kasi alam mo, pag tumatanda ka talaga, nabubungi ka eh. Ako, nabubungi ako eh. Habang tumatanda, unti-unting nababawasan hiping ko, hindi ko maintindihan eh. Kasi siyempre, kulang na ng vitamina. Medyo nababawasan ang ngipin mo, nabubungi nga. Minsan, di ba, sabi ng mga dentista, as much as possible, ayaw nating bunutin yan. Gusto natin ng root canal, kung ano-ano ginagawa nila dyan para mapamahal yung bayad mo. Tama, mali. Yan yung mga dentist eh. Pero ako, hindi. Pag sinabi kong, hindi, Dok, masakit. Pagkano, tanggalin mo na, bunutin mo na yan. Huwag nang root canal pa dyan. Huwag nang pasta-pasta. Bunutin na yan agad dyan para tapos na usapan. Sabi kasi sa akin sabi ng mga iba, baka mamaya pag binunot mo yan, magingiwi ka kasi yung bibig mo magkakaroon ng ibang forma. Kaya tuloy napapaisip ako, bakit napakaraming mga congressman nang iwi? Mga ganun talaga sila. Ano ba ang problema? Bungi ba sila? Kasi meron pa naman ako appointment sa doktor ko this week, sa dentist ko. Ayoko na magpabunot kung magiging iwi din ako. Ang bihira, baka mapagbintangan pa ako ng kung ano-ano. Kasi mantakin mo ako si Banat Bay. Ano po ako Vlogger po ako. Ako si Banat Bay. Yan. Ala naman paliwanag ko araw-araw. Hindi po ako ngiwilan talaga ako kasi yung ngipin ko. Sagwa, di ba? Gago! Hindi, kaya ako, very concerned ako dun sa mga ngiwi. Kasi baka mamaya, baka ganun na mangyari sa akin. Ayoko naman, di ba? Kaya tinatanong ko, bakit kaya ngiwi to si Sir? Walang ngipin o ano? Ako nagtatanong lang naman. Bribery at iba pang paglabag sa konstitusyon. Inendorso na rin daw ito ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayan So, pakisagot nga po mga kababayan,
sigurado ako marami nanonood sa atin, mga, alam mo na, may mga edad na. Marami ko dyan. Pinabati ko yung mga bumabati sa akin, may mga edad na. Totoo po ba pag nabungi, nangingiwi? Hindi kasi yun ang pagkaalam ko nung bata ko eh. Oh, huwag ka magpapabunot, mangingiwi ka. Natatakot ako tuloy. Baka magingiwi ako. Pakisabi nga ho O iba dahilan kung bakit nangingiwi yung mga congressman. Hindi ko alam eh. Baka iba dahilan. Pero sabihin nyo sa akin para hindi na ako magpapabunot. Patatapalan ko na lang, patatakalan ng pasta to. Kahit paulit-ulit. Kasi yung pasta pag kinagat mo, tanggal eh. Gago! Mahilig pa naman ako manggagat ng mga buto-buto. Anyway, yun na nga. So, in-impeach na ho. Ay sabihin, finailan ng impeachment si bakit ko naman nasabing tila nang babastos si Romualdez? Kasi ganire. Alam nyo mga kababayan, ako sa tingin ko, hindi maglalakas loob itong grupo na ito kung alam nilang mapapahiya lamang po sila. Kung alam nilang hindi tatalakayin ng kamera, ay hindi ho nila gagawin yan. Kung alam nilang hindi pa hinog, hindi ho nila gagawin yan. Kasi imagine niyo, ang tagal nang pinag-uusapan itong impeachment. As a matter of fact, tinanggihan nila yan. Sinasabi nila, kaninyo ba nalaman niya? Wala namang usapang impeachment. Kayo lang namang gumagawa ng issue. Di ba? Ilang beses silang din na yan. But this time, may nag-file na talaga. At nakita naman natin, yung mga nakaraang video natin, nadulas mismo si Chua. Sinabi niya na, yan, pwede isama natin yan dun sa pag-file ng impeachment. Ibig sabihin, nakahanda na talaga yung impeachment. Okay? So ngayon, isa na naman tong kumpirmasyon na kung saan, talagang pinahihintulutan ni Romualdez na magkaroon ng impeachment si VP Sara Duterte. Alam naman po natin ang dahilan kung bakit. 'Di ba? Kasi nga po, mahirap na, delicates na kasi may bulong-bulungan. Bulong-bulungan lang naman, naririnig-rinig ko lang naman. Hindi ko alam kung totoo ito. At ako, hindi kasi ako mabilis maniwala sa mga bulong-bulong, yung mga chismis. Hindi ako mahilig sa ganyan. Sa totoo lang pag ako nakakarinig ng chismis, tumataas kagad yung kilay ko. Parang ganun ako. Parang nagdadarak ako eh. Hindi darak ba yung baboy? Kayo naman. Darak yung yung kamukha ko. Pangalan nung darak na yun, si Dwayne Johnson. Nagkaganon yung kilay ko pagka nakakarinig ako ng mga chismisan dyan sa kanto eh. May nagsichismis daw na sabi nila, si Marcos, na yan, mahina na yan, mga ganyan-ganyan. Kaya natatakot sila na baka kung may mangyari, si Vice President Sara Duterte daw ang papalit. Kaya meron daw iilan dyan, yung nakakaalam ng tunay na estado ng kalagayan, yung health ni Marcos, yun ang nagmamadali na ma-impeach si VP Sara Duterte. Yun ang bulong-bulungan na naririnig ko. Again, hindi naman po ako naniniwala sa basta-bastang bulungan. Pero may punto ho yung bulungan na yun. Bakit kanyo? One, sino ho bang makakaalam kung anong health status ni Marcos? Siyempre yung mga close sa kanya. Diba ho? Kamag-anak. Diba? Yan yung mga close sa kanya. Pangalawa, halatang alam naman natin sa Quadcom, sa hearing ng good governance, talagang dinidiktik at minamadali yung impeachment o yung mga makakuha ng magkaroon nga ng dinatawag na fishing hearing na inahanapan talaga ng butas si VP Sara Duterte na ma-impeach. So ibig sabihin talagang minamadali nila. Kaya tuloy mapapaisip ka talaga, bakit ba nila gustong i-impeach si VP Sara Duterte? Nananahimik yung ali. Kasi nga, baka nga, yung totoo yung sinasabi ng iba. Pero again, hindi po ako naniniwala basta-basta sa chismis. Pero isang bagay, ang sigurado tayo ngayon. Hindi magfa-file ng impeachment yan unless po merong basbas ni Romualdez. At the least,
Yung kay Marcos, medyo ganun pa tayo dyan eh. Hindi natin alam kung talaga. Pero posible kaya, eto isipin nyo lang ito sinasabi ko. Maging bukas tayo. Posible kaya na kaya po sinusubukang impeach yan o pinapayagan yung impeachment ay dahil hindi na sumusunod si Romualdez kay Marcos? Dahil talagang atat na siya maging prime minister o di kaya susunod na mataas. Kasi nga, di ba, kitang-kita naman po natin. Kahit anong gawin mo, kahit anong pamumudmud ng AKAP, AYEK o kung ano namang ayuda pinamumudmud, pag tiningnan mo ang survey o ratings, talagang kulelat si Romualdez. Ibig sabihin nun, mga kababayan, walang nangyayari ang trust ratings ni Romualdez. So, ito kaya ay desperate move to malign the president o desperate move na hindi sumunod o i-disrespect si Marcos? Ano sa tingin ninyo? O baka naman pautot lang ni Marcos yung wag i-impeach yan si VP Sara Duterte. Pero talagang gusto niya ma-impeach. Kasi I'm leaning more on dun sa greediness ni Romualdez. Kasi again, paulit-ulit ko sinasabi, based on character, based on how I know si Marcos, based nung mga encounter kong ilang beses namin na nakausap noon, before pa si Marcos, wala sa personality niya ang maging confrontational. Dahil nga po sa sinasabi ni Pangulong Duterte na weak si Marcos, hindi ho siya yung tipo ng kumukumpronta ng tapatan. Hindi ho. Wala ho sa karakter ni Marcos yun. Sa tingin ko, it's not that I'm, kasi parang parang saliwa yung he is weak and now he is the mastermind behind the impeachment. Ako hindi talaga Based sa mga taong nakakausap ko na malapit din sa kanya, yun din na sinasabi. Wala sa karakter niya yung ganun. Yung maging strong leader, kumalaban, kumumpronta, wala. Wala talaga. Bakit mas leaning ako doon kay Romualdez? Kasi ang tindi ng greed ni Romualdez sa power. Alam naman po natin yan Kitang-kita natin yan doon sa galaw ng mga kongresista. Ang lalakas ng loob ng mga kongresista na ito, tandaan ninyo babaliktad ang mundo. Darating ang panahon, magiging presidente si VP Sara Duterte. Pero bakit ang lakas ng loob ng mga congressman na banatan si VP Sara Duterte? Alam nyo kung bakit? Hindi lalakas ang loob niyan kung walang nagpapalakas ng loob niyan. Kung walang utos yan, hindi yan magsasalita. Kasi ikaw, congressman ka. Hindi ka naman siguro bulag. Nakikita mo ang susunod na pangulo ay si VP Sara Duterte. Sa katunayan, mamaya pag-uusapan din natin yan. Yung ang presidente ay dapat na kay VP Sara Duterte. Alam mo yan ng mga politiko, mga kababayan, lalong-lalo na ng mga congressman. Alam nilang malakas si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Mga putang inasip-sip yan dati kay Duterte. Yang lahat ng mga congressman na yan, sip-sip lahat yan kay Duterte noon. Bakit alam nilang malakas ang Duterte? Bakit tila lumakas ang loob nila ngayon kontrahin si Duterte? Kasi nga, merong naguutos, merong basbas ng kanilang amo. Kasi kung wala, imposible nilang kontrahin ang mga Duterte. Imposible ho. Dahil alam nilang malakas yun. At maaari nilang ikatalo yun. Di ba ho? Kaya sa tingin ko, this is more on the greed of Romualdez. More than anything else.
yung kanyang insecurity kay BP Sara Duterte dahil kahit anong gawin niyang pamimigay ng ayuda, walang nangyayari sa kanyang survey, ratings niya hindi umaangat, pababa pa ng pababa. Kahit anong paninira niya sa mga Duterte, nananatili pa rin very good ang ratings ng mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara Duterte. Alam mo, kung ako yun, alam mo yung mantakin mo, ubusin ko na pera ng lahat, pamumudmud sa tao, and yet, walang natutuwa sa akin. Sakit sa feelings nun, masakit yun ha. Hindi totoo. Diba? Baka nga, baka lang naman. Baka nga, ang nasa isip na lang yan sige, kahit di na ako manalo, basta ma-impeach lang kita. Alam mo yun, dahil sa sobrang insecurity mo, may mga ganun Hindi ko sinasabing pero alam mo yun yung mga kaaway nyo na, ganun, babagsak ako. Hihilain na kita, kasama ka. Sisiguraduhin kong kasama ka. O sa mga kumpanya, di ba, pagka merong mga insecure na co-employer, employee mo, di ba? Ganun, machuchugi ako. Dadamay na kita. Hahatakin kitang pababa. Sisiguraduhin ko machuchugi ka rin. Tama, mali. Di ba? May mga ganun tao And sa tingin ko, yan ang nangyayari ngayon kay Romualdez. Dahil sa sobrang insecure niya kay BP Sara Duterte, gagawin niya na ang lahat. Kahit mali-mali na ang diskarte, gagawin niya ang lahat. Masipa lang si BP Sara Duterte. Whether manalo siya o hindi, ang importante sa kanya, makaganti siya kay BP Sara Duterte. Dahil tinawag siyang tambaluslos. Di ba? Yun ang totoo Di ba? Gago! Ganun O sige, ayariin ka ng mga kawal ko. Ito, bawat pak. Ano yun? Basbas yun, binabasbasan. Kayo naman. Sama ng isip nyo, hindi naman pera ibig sabihin nun. Basbas yan. Ikaw, ikaw bahala dyan. Ito. Kong committee. Kong Google. Kong regards. At ikaw naman kay Atras Abante. Ito. Yeah? Ano sa tingin ninyo? Hindi tingnan ninyo. Kasi ito may papakita ako sa inyo Dito makikita mo, grabe ang tapang na, ang lakas ng loob nito pero medyo sabit-sabit din itong alin na to. Ito panoorin nyo to. Other than being President of the Republic of the Philippines. So, Sandali, walang audio. Ayan. Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Kasi, di ba, Ayan, nagkomento siya tungkol, tinanong kasi siya tungkol doon sa, ano masasabi niya sa sinabi ni BP Sara Duterte na kanya na daw yung presidency. Pero hindi siya tumakbo. Ito tingnan niyo yung logic ng babaeng to. Etong babaeng to wala talaga sa hulog Alam mo talagang sablay Sablay talaga mag-isip. Alam mo, minsan talaga mapapaisip ka, minsan kailangan nasa kusina na lang kayong mga Hindi, minsan lang. Hindi naman lahat. May mga matatalino na mga babae. Pero yung mga ganitong logic, dapat sa inyo ilaw na ng tahanan. Yun lang. Other than being President of the Republic of the Philippines. So kindly, would you like to comment on that one? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Ete. Alam mo kung bakit, ha? Kasi hindi siya ganid sa pagkain. Pagkain tuloy. Sorry naman. Medyo kasi parang busog Anak ng tutsang kalabaw. Sorry naman! Hindi. Hindi po kasi siya ganid sa kapangyarihan. Alam mo, kung ganid siya sa kapangyarihan, buong survey, siya ang number 1. Malayo-layo pa si Marcos. Kahit nga yung kapatid ni Marcos, inamin na kailangan nila ng tulong. Or else talo si Marcos. Yun ang sinabi ng kapatid niya, ha? Kasi panalo na daw si Duterte noon. Kapatid niya nagsabi noon, mas magaling ka pa. Hindi mo Neneng.
Ining, bata ka pa, Ining. Marami ka pang hindi, marami na palang nakain. Sorry naman. Hindi kasi sasabihin ko sana marami pa siyang kakainin. Tila marami nang nakain. Sorry naman. Kasi, di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president. What is that statement for? Para saan daw yung statement? Oh my golly. Kung ganito ang mga congressman natin, ewan ko sa inyo. Kasalanan niyo, binoto niyo yung mga ganyan eh. What is that statement for? Alam mo kung bakit? Sinagot lamang niya yung sinabi ni si Kongkon. Ano mo pangalan nung ano na yun? Si Kongkon. Sinagot lang niya. Sandali, asin na ba? Sumabit tong earphone ko eh. Sinagot lang po niya yung sinabi nung Kongkon na yun. Na na nangangarap daw siya maging presidente. Alinaw na sinabi niya, hindi ako nangangarap maging presidente. Kasi akin na yan, tinanggihan ko na lang yan. Ako na dapat ang panalo dyan, number 1 ako sa lahat ng survey. Akin na dapat yan, and yet tinanggihan ko. Yun ang context nun, sagot ka na sagot nang wala kang alam. Ang bira ka, sakit ka sa bangs. Tumahimik ka na lang kung wala kang alam. Run for president, but she didn't. Tumahimik ka, alam mo kung bakit? Panoorin mo ito ha. Panoorin mo ito para malaman mo. Ayan. Tinabla ng isang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sa kanya na ang pagkapangulo noong 2022. Sabi ng mambabatas, bakit hindi ka tumakbong presidente noon? Nagbabalik si Marian Enriquez. Kung tutuusin, si Vice President Sara Duterte na raw dapat ang Pangulo noong 2022. Sinabi niya mismo yan. The presidency of 2022 was mine already. Sagot naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan? Di sana tumakbo siya. pero bakit nga ba nasabi ni VP Sara na solid na sa kanya ang suporta noong 2022 kung tumakbo siyang Pangulo? Nag-ugat yan sa pahayag noong... Ayan, te! Nag-ugat yan sa pahayag ni Kong Hunghang. Ay, Hunghang. Ano ba pangalan nito? Lagi ako nawawala eh. Hunghang. Ano ba pangalan? Oh, sinagot lang niya yan. Hindi lang niya basta sinabi yun. Si ate hindi nakikinig eh. Hirap sa'yo, te. Babad ka sa Netflix eh. Tsaka chichirya eh. Kaya hindi mo alam yung nangyayari. Te, sumagot lang siya sa sinabi nito. Ni House Assistant Majority Leader J. Kong-hun. Kong-hun pala, Kong-hun. Nagsimula ang gulo ng... I stand corrected. Nangarap daw si VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging presidente ang bise. Banat dyan ni VP Sara? Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Yan naman talaga ang totoo. Nagko-coordinate. Alam mo ito ayos ng sagot ni VP Sara Duterte. Diba? Yung confidential funds. O, sabi niya tinanggal. Anong sagot niya? Kung ayaw nyo, bahala na po kayo. I trust the budget of the OBP dito sa House. O. Pero anong ginawa ninyo? Dinikdik nyo ng dinikdik yung mga personnel ng OBP. Doon po nagalit si VP Sara Duterte. Hindi po kung saan-saan. At the same time, yun ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo ngayon dahil sa pambabastos ng Kamara sa mga tao. Hindi binibigyan ng due process ito mga tao, basta-basta na lang kinukulong. Diyan nagalit si VP Sara Duterte. Tapos humirit ngayon si Congressman Ngue. Sabi niya, nagkagulo daw ito dahil sa nangangarap si VP Sara Duterte na maging presidente. Sumagot ngayon si Vice President Duterte. Sinabi niya, kung gusto ko maging presidente, di sana noon pa. Noon pa. Ang ratings ko ang taas-taas. Ang survey ko ako nangunguna. Ang layo ni Marcos. Sana
ako na ang tumakbong presidente. Tandaan mo, administrasyon ang tatay ko nun. Presidente ang tatay ko nun. Mantakin mo, incumbent ang dating mo nun. Bakit incumbent? Kasi Duterte yung nakaupo eh. Makinarya na sa Duterte. Siguradong sure win ito. Ang taas pa ng rating ni Pangulong Duterte. Bit-bit ngayon niya ni VP Sara Duterte. So yun ang dahilan kung bakit niya sinabi yan, ating chichirya. Ano pangalan nun si ate? Yun ang dahilan. Ikaw hihirit-hirit ka ngayon. Bakit niya pa sinabi yun? Ano ba sinabi? Kaya manood ka kasi ng news. Di ka nanonood ng news eh. Matatanda ang isinugod sa ospital ang ilang opisyal ng Office of the Vice President nang sumama ang kanilang pakiramdam sa gitna ng pagdinig ng Kamara tungkol sa paggastos sa confidential funds ng opisina ni VP Sara. Giit ng mga mambabatas, hindi lalala ang sitwasyon kung sinagot na lang ng OVP ang mga tanong. You know, if there's smoke, there's fire. Hindi siya terrorism on our part na we're terrorizing the OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Samantala, natapos na ng kinontempt na OVP. Sinagot pa ulit-ulit. Sinagot ng mga assistant. Ma'am, hindi po namin alam. Ang nag-utos po si VP Sara Duterte. Kasi ang problema sa inyo, gusto nyong marinig yung sagot na gusto ninyo. Kahit hindi totoo. Sinagot na paulit-ulit na. Pinanood ko yan eh. Ano sagot nila? Ma'am, hindi po kasi ako. Ang ano niyan, sumang-ayon lang lang po ko. Binigay ko lang yung budget kasi yun ang utos sa amin ni VP Sara Duterte na boss namin. Paulit-ulit nila sinasabi yun. In front of VP Sara Duterte. If that is not true, malamang sa malamang sumagot si VP Sara Duterte. Sasabihin niya, ay sinungaling tong staff ko. Hindi totoo yan, wala akong sinasabi. Pero in front of VP Sara Duterte, etong mga tauhan niya sinasabi, ma'am, inutos lamang po sa amin ito ni VP Sara. Since siya ang boss namin, kailangan namin sundin. Ano ginawa ninyo? Kinontempt nyo. You could have asked VP right then and then. Sabi nyo, Madam VP Sara Duterte, totoo ba na inutos nyo dito na ibigay yung pera doon kay Kernel ganyan-ganyan? A simple question, hindi nyo tinanong. Bakit? Ayaw ninyong pagsalitain si VP Sara Duterte. Kasi ang plano nyo talaga all along, gipitin ang mga tauhan ni VP Sara Duterte dahil alam nyo magagalit si VP Sara Duterte pag inano nyo yung tauhan niya. Kasi alam mo naman natin ang mga Duterte, pag tauhan nila ang ginigipit, ipagtatanggol nila yan. Ganyan si Pangulong Duterte, di ba? Nung ginipit ang mga pulis, ano sagot niya? Huwag nyo na silang idamay. Ako na. Ako responsible sa lahat ng patayang naganap. Ako na. Walang kinalaman ito mga general. Lagi niyang paulit-ulit sinabi yun. The same thing with VP Sara Duterte. Naandyan siya sa pagdinig. Mantakin nyo, nung una ayaw niya mag-oath. Hindi nyo ba napansin yun? Ayaw niya mag-oath. Di ba? Pero ngayon, para lang makapagsalita siya, sige, mag-oath na ako. Oh, nag-oath siya. Bakit? Kasi nga, gusto niyang ipagtanggol yung mga tauhan niya. Kayo, mga kongresista, alam ninyo na magagalit si VP Sara Duterte pag ginanyan ninyo yung mga tauhan niya. Alam nyo yan. Kaya nyo ginanyan yung mga tauhan niya. Gusto nyo talagang magwala at mang-away si VP Sara Duterte para magbitaw ng mga salita na pwede ninyong gamitin sa impeachment. And now, since nagalit si VP Sara Duterte, you're now using those words to impeach her. Ibig sabihin, yung script ninyo nasunod. Yung script ninyo na mapikon si VP Sara Duterte nangyari sa pamamagitan ng panggigipit nyo sa mga staff niya. Yun ang dahilan kaya may impeachment tayo ngayon. Naintindihan nyo? Diyan pa lang, sinunod nyo na yung script ninyo. Pinikon ninyo si VP Sara Duterte para talaga magalit siya. Again, bakit naman nagalit si VP Sara Duterte? Kasi alam nyo mga kababayan, ang mga Duterte, walang pakialam yan
sa quote-unquote image. Sila magpapakatotoo. Tanggapin mo sila o hindi, magpapakatotoo sila. Yan ho ang mga Duterte. Bahala na kayo kung tatanggapin nyo sila o hindi. Pero they will be true and honest to their feelings and to their loyalty sa mga tauhan nila. Eto namang si Congressman kalimutan. Ano ba yung pangalan nun? Ito. Anong pangalan nitong yan. Si Congressman ano? Chichirya na lang. Chichirya na lang ang tawag ko Hindi kasi mukha siyang ano The OVP, had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Samantala, natapos na ng kinontempt na OVP Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez ang kanyang 10 araw na detention. Kasunod niyan, na-discharge na siya sa ospital. Kung maayos naman na ang lagay ni Lopez, wala na raw siyang dahilan para hindi humarap sa susunod na hearing bagamat wala pa yang schedule. Nagbabalita mula. Kita nyo, biglang tinanong nga dito sa press briefing na ito Ito. Yan. Tinanong dyan kanina. Other than being President of the Republic of the Philippines. Alam nyo, tinanong dyan kung bakit wala pang schedule. Alam mo, nung nagkakatinginan sila, hindi sila makasagot Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Ano yun? Reason to impeach VP Sara Duterte. Nakuha na nila yon by panggigipit sa mga tauhan niya. At dahil sa panggigipit na yon, nagalit at nagbitaw ng salita si VP Sara Duterte. And those words na ginamit ni VP Sara Duterte, yun ang ginamit nilang dahilan to impeach her. In other words, nakuha na ng committee na yan yung goal nila na ma-impeach si VP Sara Duterte. So the question is ito. Amidst that the president is saying na wag nyo ituloy yan, it's just a waste of time, bakit hindi sumusunod si Romualdez? Binabastos ba ni Romualdez si Marcos? O baka naman, pakitang tao lang yung sinasabi ni Marcos? Kayo lamang po makakahusga niya, mga kababayan. I-comment nyo dyan sa ibaba at babasahin ko yung mga komento ninyo. At kung maaari, mag-subscribe na rin po kayo sa channel na ito. At tayo po'y magkaroon ng malayang pag-uusap dito sa ating channel at magkita natin yung mga inyong opinion. Pero para sa akin po, mga kababayan, yung tindi ng greed ni Romualdez sa kapangyarihan, yan ang magpapahamak sa bayan na to. At yan ang sisira sa gobyerno ni Marcos. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang